Araw-araw na matamlay ang pamumuhay ng 50 anyos na si Aling Marita. Ganoon nga siguro kapag matanda ka na. Wala ka ng kahit anong excitement na nararamdaman. Yun kasi ang napapansin niya sa kanyang asawang si Antonio. Matanda ito ng 5 taon sa kanya. At sa edad nito, talaga namang wala na itong kakayahang pasayahin siya. Hindi alam ni Marita kung bakit ganoon. Sa kabila kasi ng kanyang edad, naroon pa rin ang pagnanasa niya sa bagay na ilang taon na rin niyang hindi natitikmang muli. Ganun pa man, wala siyang magawa. Wala na rin kasing interes ang kanyang asawang si Antonio sa ganoong bagay. Sa araw-araw na nagdaan, nagtitiis si Marita. Labis na siyang nangungulila sa ganoon kahit pa nag-menopause na siya. Walang oras na hindi niya naiisip ang kanyang kabataan kasama ang kanyang asawa. Kung paano nilang binuo ang kanilang 10 mga anak. Talaga namang walang gabing hindi napapagod at nananamlay si Marita noong bagong kasal pa lamang sila ni Antonio. Ramdam na ramdam kasi niya ang labis na pananabik nito sa kanya. Kapag naaalala ni Marita ang bagay na yun, nagiinit pa rin ang kanyang katawan sa kabila ng kanyang edad. Hindi katulad ni Antonio. Isang gabi nga, hindi makatulog si Marita. Talagang nadadarang siya at hindi halos mapakali. Gustong-gusto niyang may mangyaring muli sa kanila ng kanyang asawa. Kaya naman naglakas loob na siyang gisingin ito sa kaligitnaan ng gabi. Niyugyug niya ang balikat nito na siyang dahilan kung bakit nagising ito at kaagad na sinabi nga, "Marita, matulog ka na nga't gabi na." Sa narinig, nadismaya si Marita, ngunit hindi pa rin siya huminto. Nagbabaka sakali siyang mapansin siya ng kanyang asawa at bibigyang lunas nito ang kanina niya pang tinitiis na init ng kanyang katawan. "Tonyo, sige naman na oh. Alam mo bang sobrang nangungulila na ako sa dati nating gawain? Baka pwede mo naman akong pagbigyan. Sige na Tonyo." May pagmamakaawa sa boses ni Marita na kinagulat ng kanyang asawa. "Ano ka ba naman Marita? Sa edad nating ito'y talagang mahilig ka pa? May mga apo na tayo oh." Iyon ang mga katagang naging tugon ni Antonio kay Marita. Ganun pa man, hindi pa rin sumuko si Marita. Pilit pa rin niyang kinumbinsi ang kanyang asawa na gawin nila ang bagay na yun. At sa huli, pumayag naman ito. Nagalak si Marita sa naging pagpayag na iyon ng kanyang asawa. Handa na sana siya sumabak sa laban. Ngunit kahit anong gawin niya sa bagay na iyon sa kanyang asawa, ayaw nitong mabuhay. Napagod na't lahat si Marita, ngunit talagang ayaw mabuhay ng bagay na iyon. Paano na yun? Kung ganun naman, napabuga na lamang ng hangin si Marita. Bitin na bitin siya, kung kaya mula ng gabing yun, nagalit siya sa kanyang asawa. Pakiramdam niya wala nang rason pa para magsama pa silang mag-asawa. Nang sumunod na mga araw, ganoon na lamang ang pagtataka ng mga anak ni Marita nang mapansin ng mga ito na halos hindi na sila nagpapansin ng mag-asawa. Para kay Marita, talagang wala nang silbi ang kanyang asawang si Tonyo. Ganoon na lamang ang tuwa ni Marita nang sabihin ng kanyang asawa sa kanya na doon muna ito mamamalagi sa isang anak nila sa may kalayuan doon. Siyempre, hinayaan na ito ni Marita sapagkat sa tuwing nakikita niya ito, naiinis lamang siya. Mas mabuti na iyong mag-isa lamang siya sa bahay. Bukod sa tahimik, hindi niya na maririnig ang nakakarinding boses ni Tonyo. Kahit papaano, malaki naman ang naipong pera ni Marita sapagkat buwan-buwan naman sila kung bigyan ng allowance ng kanilang anak. Dahil nga sa kuripot at napakatipid ni Marita, ay talagang naitago lamang niya ang kanyang pera. Kung tutuusin, kaya niyang maghanap ng taong magpapaligaya sa kanya, kapalit lamang ng pera. Ngunit nakakahiya naman kung lantaran talaga siyang maghanap. Ngunit umahayon nga siguro ang panahon kay Marita at maging ito, naawa na sa kanyang pagkatuyot. Isang matipunong binata ang napadpad sa bahay ni Marita. Ito ang bagong taga-deliver ng tubig sa kanyang bahay. Una pa lang, napansin kaagad ni Marita ang matikas na katawan ng lalaki.
Hindi niya alam kung bakit ganoon na lamang ang epekto sa kanya ng lalaki. Hindi niya alam kung anong meron dito. Palangiti ito, kaya naman sinunggaban niya na ang pagkakataon. Inaya niya itong magmerienda muna na kinatuwa naman niya sapagkat pumayag ito. Alam ni Marita na silang dalawa lamang ng lalaki doon, kaya nilakasan niya ang loob niya. Ipinakita niya rito ang labis na pagkagusto niya rito sa pamamagitan ng paghaplos niya sa braso nito. Hindi naman niya nakitaan ng kahit na anong pagkailangang lalaki sa kanyang ginawa. Takma na sanang magpapaalam na umalis, ngunit kanya kaagad na pinigilan. Baka naghahanap ka ng ekstrang mapagkakakitaan. May alam ako, iho. Pabulong na alok ni Marita, ni hindi pa nakakasagot ng lalaki. Dinugtungan niya na ang kanyang sinabi. Marunong ka bang magpasaya ng babaeng katulad ko? Pasayahin mo lang ako ngayon. Babayaran kita ng 5,000 o kahit 7,000. Basta, magawa mo lang ang gusto ko. Hindi nakaligtas sa mga mata ni Marita ang panlalaki ng mga mata ng lalaki. Mukhang nasisilaw na ito sa salapi at alam niyang sa ilang minuto lamang matutupad na rin ang bagay na matagal niya nang pinangulilaan. Kagaya ng inaasahan ni Marita, pumayag ang lalaki sa inalok niya dito. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Marita at kaagad na niyang inaya sa loob ng silid nilang mag-asawa ang lalaki na napag-alaman na niyang John ang pangalan. Halos hindi maipaliwanag ni Marita ang galak na kanyang nararamdaman ng mga oras na yun. Kaagad na nga siyang nag-alis ng mga sagabal na bahagya namang ikinagulat ni John. Naisip siguro nito na may ibubuga pa ang katawan kahit may katandaan na siya. Dahil doon, kaya mas lalong nag-init ang katawan ni Marita. Kaagad niyang sinenyasan si John na gawin ang bagay na makapaghahatid sa kanya sa dulo. Mukhang masunuri naman ito. Nung unay nag-aalangan pa, ngunit naisip siguro nito ang pera na kanyang ibibigay. Kaya ayun, at talaga namang ginawa nito ang kanyang kagustuhan. Napapapikit na nga si Marita. Para bang siya'y nakalaya sa matagal na pagkakakulong. Kamuntik pa ngang tumirik ang kanyang mga mata at talaga namang ninamnam niya ng gusto ang mga kaganapang yun. Hindi nagtagal. Nagawa ni Marita na pakawala ng mga ingay na naipon lamang sa kanyang lalamunan. Mas lalo pa kasing sumidhi ang kanyang nararamdaman at napapakagat labi siya habang nakahawak kay John na walang humpay sa ginagawa. Hanggang sa napagpasyahan na ni Marita na hilahin ng lalaki patungo sa kalapit na kama. Medyo nangangalay na kasi siya sa pagkakatayo, kaya naman nais na niyang humiga. Ilang segundo pa nga, natagpuan ni Marita ang sarili na nakahiga sa kama habang katabi si John. Halos mabulunan ng sariling laway si Marita sapagkat talaga namang ginagawa ni John ang kanyang mga kagustuhan. Kaunting-kaunti na lamang at tila siya ay makakarating na sa dulo. Talaga namang ramdam na ramdam ni Marita ang kasiyahan ng mga oras na yun. Nakakahalina ang mga ingay na kumakawala sa mga labi ni Marita, kaya siguro talagang ginanahan si John. Alam ni Marita na hindi magtatagal at muli na namang mararamdaman ang kasiyahang matagal niya nang gustong maranasan. Ilang minuto pa ang lumipas nang mapagpasyahan ni John na tigilan na ang pagpapasaya sa bagay na iyon sa kanya. Pagkakataon naman ni Marita, para siya naman ang gumawa ng bagay na iyon kay John. Talaga namang nagulat pa nga siya sa nakita. Talaga namang napaka-gifted ng bagay na iyon ng kay John. Nagtagal na mga ilang minuto si Marita sa pagpapasaya sa bagay na iyon. Nang pakiramdam niya'y handa na siya sa laban, kaagad na nga siyang pumuesto. Bakas naman sa mukha ni John na ayaw rin itong mabitin
Kaya naman kaagad siya nitong sinunggaban. Hindi na niya mapigilan ng hingalin, dala ng pagod at sayang kanyang nararamdaman. Matanda na nga talaga siya, kahit pa sabihing may ibubuga pa. Paano ba naman kasi? Mabilis na siyang mapagod. Hindi katulad noong bagong mag-asawa pa lamang sila ng kanyang asawa. Hindi inalintana ni Marita ang pagod na kanyang nararamdaman sapagkat habang tumatagal, mas lalo niyang nararamdaman ang sayang hatid ng ginagawa ni Jan. Naisip ni Marita na kung araw-araw lamang may ganoon, talagang ipagpapasalamat niya. Hindi kasi niya kayang ipaliwanag ang sayang kanyang nalalasap na mga oras na yun at tanging pag-ingay lamang ang kanyang nagagawa upang e-express ang sensasyong pinagsasaluhan nila ni Jan sa tanang buhay ni Marita. Noon lamang niya naramdaman ang labis na ligaya nang maging sa kanyang asawang si Tonyo, hindi niya naranasan. Napapakagat labi at napapapikit ng mariin si Marita sapagkat kanyang ninanamnam ng husto ang mga nagaganap noon. Nakakabaliw at talagang nais pumalakpak ng kanyang mga tenga nang kanyang marinig ang ingay na kumawala mula sa lalamunan ni Jan. Tanda na ito ay nasisiyahan rin. Mas lalong sumidhi ang nararamdaman ni Marita, kaya naman kusang napaangat siya upang salubungin ang ginagawa nito. Kulang na lamang mangisay siya sa sobrang saya, ngunit nais munang pigilan ni Marita ang kanyang nalalapit na pagdating sa dulo. Nais niyang tumagal pa ang tagpong yun. Matinding pagpipigil ang ginawa ni Marita. Mabuti na lamang at paminsan-minsan humihinto si Jan, kaya naman natutulungan siya nito at nauudlot ang kanyang pagdating sa dulo. Ganun pa man, ramdam ni Marita na masyado na siyang nagiinit. Napansin din ni Marita na masyado na ring nadadarang si Jan ng mga oras na yun, kaya naman ganoon na lamang ang bilis ng ginawa nito. Halos hindi na nga makahinga sa excitement si Marita, ngunit pinilit niyang kumalma. Kailangang sabay nilang marating ni Jan ang dulo na matagal nang tinitingala ni Marita, ngunit hindi niya marating-rating. Hanggang sa ilang sandali lang, naramdaman na nga ni Marita na mararating na niya ang walang kahulirip na kasiyahan. Muntikan pa siyang mabulunan ng kanyang sariling laway dahil sa intensidad na lumukob sa kanyang buong pagkatao. Napasubsob pa siya sa unan sapagkat bigla na lamang siyang naubusan ng lakas, ngunit hayon si Jan at patuloy pa rin sa ginagawa. Halos hindi na magawa pang magsalita ni Marita sapagkat hindi pa siya nakakabawi mula sa pagdating niya sa dulo. Nakaramdam na naman siya ng ibayong saya. Hindi pa natatapos si Jan, kaya naman kailangan din niya itong patapusin. Hinayaan na lamang niya ang lalaki at itinuon ang kanyang pansin sa ligayang kanya na namang nararamdaman. Mayroon na namang namumuo sa kanyang katawan, kaya naman naisip ni Marita na baka masabayan pa niya si Jan sa ikalawang pagkakataon. Hindi na rin napigilan ni Marita ang mapahiyaw ng gusto nang maramdamang pinanggigilan siya ng gusto ni Jan. Marahas ang bawat ginagawa nito. Ganun pa man, nagustuhan naman iyon ni Marita. Nakaramdam siya ng bahagyang sakit, ngunit iyon naman ang gusto niya. Pawis na pawis si Marita ng mga oras na yun. Maging ang pawis ni Jan, humahalo sa kanyang pawis. Sa pagkakataong iyon, mas nagustuhan ni Marita ang mga nangyayari. Ramdam niya na ilang segundo na lang, mararating na muli niya ang dulo. Hindi nga nagkamali si Marita, sapagkat sa dalawang magkasunod na ginagawa ni Jan, tuluyang napapikit ang kanyang mga mata. Tanda na kanya na namang narating ang dulo. Ilang segundo lang din at naramdaman din niya ang pagdating ni Jan sa dulo. Isang mahabang ingay ang pinakawalan nito. Lupaypay na napayakap sa kanya mula sa likuran si Jan at hinayaan lamang ito ni Marita. Maging siya, napagod ng husto. Hindi muna gumalaw si Marita, ngunit kanya namang inabot ang kanyang wallet. Humugot siya ng halagang kanyang ipinangako kay Jan
na kaagad namang ikinaluwang ng ngiti nito. Bago tuluyang umalis si Jan ng araw na yon, sinabihan muna ito ni Marita na kung nais nitong bumalik at magkaroon ulit ng extra income, welcome na welcome ito anumang oras. Hindi alam ni Marita kung babalik pa ba si Jan, kaya naman bahagya siyang nakaramdam ng lungkot. Malamya siyang nagligpit ng kalat sa kanilang kwarto habang siya ay nag-iisip. Hindi niya lubos maisip na pagkatapos ng ilang dekada, makakamtan niyang muli ang kanyang ninanais at sa piling pa ng ibang lalaki at hindi sa kanyang asawang si Tonyo. Maaring maswerte si Marita sapagkat pinatulan siya ni Jan, pero naisip ni Marita na hindi naman logi si Jan at bukod sa may pera na ito, pinasaya rin naman niya ito kahit papaano. Lumipas na ang ilang oras at ramdam pa rin ni Marita ang bakas ng ginawa nila ni Jan. Naisip niya mga nangyari at talagang gumuhit na lamang ng kusa ang ngiti sa kanyang impis na mga labi. Para bang bigla na naman siyang sinilaban ng init sa katawan nang maalala niya ang mga ginawa nila ni Jan. Kung kailan pa talaga siya tumanda, tsaka pa siya naging agresibo. Napabuntong hininga na lamang si Marita sapagkat wala naman siyang magagawa. Gustuhin man niyang maulit ang mga nangyari, wala siyang magawa kundi ang hintayin na naman ng araw kung kailan maisipan ni Jan na siya ay balikan. Kinagabihan, pagkatapos magluto ng hapunan, hindi inaasahan ni Marita na uuwi ang kanyang asawang si Tonyo. Ganoon na lamang ang init ng ulo ni Marita sapagkat hindi niya nagusto ang presensya ng kanyang asawa. Pinakita niya rito na naiinis siya sa pagmumukha nito, kaya hindi rin ito nagtagal doon at pinili na namang umalis. Mas gusto ni Marita ang mamuhay ng mag-isa kaysa makasama ang kanyang asawang wala namang silbi. Kung sana, pinapasaya rin siya nito kahit na sa ibang paraan, edi sana kahit papaano nakita niya ang halaga nito. Ngunit sadyang tamad na talaga ang kanyang asawa pagdating sa bagay na makapagpapasaya kay Marita. Hindi nga ito nangangahas na kapain man lang ang bagay na iyon sa kanya. Napabugan na lamang ng malakas si Marita at napailing-iling. Kung pwede lang sanang pigilan ang pagtanda ng isang tao, nang sa ganun, kanya pang maranasan at maramdaman ng mga bagay na ninanais ng kanyang katawan. Nahiga na si Marita at naghanda na sa pagtulog. Naalala niya nung kabataan pa nila ni Tonyo, nung bagong kasal pa lamang sila at silang dalawa ang nasa loob ng isang madilim na silid. Talaga namang sa ganoong oras, kung saan-saan dako ng kanyang katawan naglalakbay ang mga palad ng kanyang asawa. Puntong iyon, labis na ang excitement na nararamdaman ni Marita. Tandang-tanda niya pa yung araw kung kailan una niyang inalay ang kanyang sarili sa asawa para itong uhaw na uhaw habang ito'y nakamasid sa malalim na karagatan. Ang sakit ng una nilang pag-iisa ay hindi niya kailanman makakalimutan. Pagkatapos kasi ng sakit ng kanyang naramdaman, napalitan iyon ng kakaibang saya na talaga namang hindi maipaliwanag ni Marita. Kaya ganoon na lamang ang pag-angat ng kanyang balakang. Ramdam na ramdam niya noon ang labis na pagmamahal niya sa kanyang asawa. Hanggang sa magkaanak sila at unti-unti nawawala na ng gana si Marita. Madalas noon, nangangalabit ang kanyang asawa, ngunit madalas din itong tanggihan ni Marita. At nito nga lang, dahil sa pag-uusap ng ilang kaibigan ni Marita tungkol sa bagay na yun, tila ba, biglang bumalik ang interes ni Marita sa bagay na yun. Ngunit huli na ang lahat sapagkat hindi na yun kayang ibigay pa ni Tonyo sa kanya. Kaya naman, hindi naman siguro kasalanan kung hanapin ni Marita ang bagay na hindi kayang ibigay ng kanyang asawa. Hindi naman dapat makakaramdam ng konsensya si Marita. Bukod kasi sa hindi naman malalaman ni Tonyo ang kanyang ginawa, wala naman siyang nakikitang mali o baka baliktad nga lang ang kanyang utak. Madalas kasing sabihin ng kanyang mga anak na piliin niya kung saan siya sasaya at dun nga siya sumaya, ang magbayad ng lalaki para pasayahin siya. Kaya tiyak na hindi magagalit ang kanilang mga anak sa ginawa niya. Ganun pa man, hindi naman kailangan malaman ng kanyang mga anak ang tungkol sa bagay na yun at sekreto na lamang yun ni Marita. Sa dami ng iniisip ni Marita,
Hindi niya na namalayang tuluyan na pala siyang nakatulog. Hindi niya akalain na maging sa kanyang panaginip, dadalawin siya ni Jan at doon, muli nilang ginawa ang kanilang mga makasalanang gawain. Pakiramdam ni Marita, totoong-totoo ang mga nangyari, ngunit siya'y nadismaya lamang nang mapagtanto na panaginip lamang pala. Ngunit nang magising siya, nakaramdam siya ng init. Sa puntong yun, talagang hinahanap-hanap na ni Marita ang presensya ni Jan. Di nga lang niya alam kung saan niya ito hahanapin nang sa ganun, maalok niya itong muli. Pagkagising ni Marita, nabungaran niya sa sala ang kanyang panganay na anak. Yun pala ay hinihintay siya nito at birthday nga raw ng kanyang apo. Pupunta nga raw sila sa dagat at doon magse-celebrate. Bahagyang tinamad na sumama si Marita, kaya naman hindi na siya sumama. Alam din kasi niya na naroon ang kanyang asawang si Tonyo at maiirita lamang siya sa pagmumukha nito. Hinayaan na lamang siya ng kanyang anak at hindi na siya nito pinilit. Inabala na lamang ni Marita ang kanyang sarili sa paglilinis ng buong bahay. Nababagot din siya at nag-iisip ng mga bagay na maaari niyang gawin. Pakiramdam ni Marita, matapos yata ang araw niya na wala man lang nangyayari. Ang hinihintay niyang pagbalik ni Jan, hindi nangyari hanggang sa makarinig siya ng katok sa pinto. Sumikdo ang dibdib ni Marita at kaagad na nag-init ang kanyang katawan nang maisip na baka dumating si Jan. Mabilis niyang tinungo ang pinto at binuksan yun. Nadismaya siya. Imbis na si Jan ang kanyang nakita, ay isang palaboy na bahagyang madungis. Lalaking palaboy na sa tansya niya, nasa 30 ang edad. Tinitigan ng maigi ni Marita ang palaboy. Madungis ito, ngunit may taglay na kalakihan ng katawan. Hindi na malaman ni Marita kung ano na nga ba ang tumatakbo sa kanyang isip at talagang iyon pa ang kanyang naisipan. Nangihingi lang naman ng pagkain ng palaboy, ngunit kanya itong pinapasok hanggang sa sinabihan niya itong maligo at gusto nga niyang makitang malinis ang lalaki. Masunuri naman ito at mukhang matino naman ang pag-iisip. Naligo nga ito, kaya naman kinuhanan niya ito ng damit ng kanyang asawa na kaagad naman itong isinuot nang matapos sa paliligo. Nakita niyang malinis na nga ang lalaki. Hindi naman kakaiba ang mukha nito para sa ordinaryong tao lamang. Ngunit kapansin-pansin talaga ang malapad at matipuno nitong dibdib. Napakagatlabi na lamang si Marita at inalok ng kumain ng lalaki. Pilya talaga ang mga pumapasok sa isip ni Marita nitong mga nakaraang araw. Papayag kaya ang lalaki kapag pinakain niya ito ng marami? Halos hindi na makapaghintay si Marita na matapos sa pagkain ng lalaki. Nilantakan nito ang kanin at ulam na kanyang niluto. Mukhang nabusog naman ito kaya nagpasalamat. Tinanong niya ang pangalan nito at sinabing Dado ang pangalan. Pangalan pa lang ay matun na. Hindi alam ni Marita kung paano niya aalukin ang lalaki sa kanyang balak. Ngunit kalaunan, naglakas loob siyang sabihin na kung marunong ba itong magpaligaya ng babae. Mukhang matalino naman ang palaboy na si Dado at nakuha nito ang ibig niyang sabihin. Sinabi pa nga nito na, "Kaya niyo ba ako pinaligo muna, ma'am?" Dahil sa tanong na yun, alam ni Marita na mapapapayag nga niya ang lalaki. Mukhang umaayon sa kanya ang lahat at pumayag nga ang lalaki. Hindi naman nakakadirit, malinis naman ang lalaki. Amoy shampoo na rin ang hanggang balikat nitong buhok. Kaya naman ayos na yun kay Marita. Hindi na siya nag-abala pang dalhin sa kanilang silid mag-asawa ang palaboy na si Dado. Para itong asong maamo na sinusunod ang lahat ng sasabihin ni Marita. Pakiramdam ni Marita, isa siyang birheng sinasamba ng lalaki. Pakiramdam niya, napaka-espesyal niya ng mga oras na yun. Walang pangingiming ginawa ng lalaki ang bagay na makapaghahatid sa dulo kay Marita. Napapakagatlabi na nga siya. Wala siya halos masabi sapagkat kakaiba ang paraan ni Dado. Mas nakaka-excite at mas nagugustuhan niya yun. Kung dinala siya ni Jan sa dulo, ay tiyak na hindi lang dun siya dadalhin ni Dado. Walang pag-aalinlangan at hindi man lang ito nandidiri. Yun ang gusto ni Marita, lalaking hindi man didiri sa kanya. Alam niyang si Dado na yun. Kung kinakailangang ampunin niya si Dado,
para lamang tugunan ng kanyang mga pangangailangan. Gagawin niya. Sumaya lamang ang bawat araw at gabi niya. Sa isang iglap lamang, natagpuan ni Marita ang kanyang sarili na nakahiga sa kusina habang walang tigil sa pagbanggit ng pangalang Dado. Hindi kasi niya malaman kung anong sasabihin at talagang nababaliw siya. Wala siyang pakialam kung magsisisigaw pa siya ron sa loob ng kanyang bahay. Hindi niya ramdamang pagod sapagkat nangingibabaw ang sayang hatid ni Dado. Sa ilang minuto pa nga lang, tuluyan nang nanginig si Marita. Tanda na narating niya na ang dulo. Ilang minuto pa, ramdam na rin niya ang pagdating ni Dado sa sukdulan. Halos pumalakpak ang dalawang tenga ni Marita nang marinig ang sinabi ni Dado. Sinabi lang naman ito na talagang handa itong magpakaalipin. Mukhang natupad na ang pangarap ni Marita. Si Dado na ang sagot sa mga dasal niya.